Yon. Ministro kayo nun? Opo. Hindi ko na babagitin anong taon. Opo. Kasi napakakuha na po yun. Iniwan ko na po yun. Matagal na Pero, medyo na ano po, Opo. hindi ko po alam na may ganyan pong ano, nabanggit nyo rin lang eh. Kasi, bakit niyo po nagawa yung ganun, Brad Abner, noong mga panahon na yun? Yun na napakahirap sagutin. Pero nangyari na. Ang akin lang kasing masabi, yun ay dahil nga sa pagdepensa din sa isang kapatid. Kasi dumating sa pastoral, walang asawa ko noon. Ako lang isa, at yung aking kasama sa pastoral, yung di ko nagkamali, pamangkin ko lalaki din. Opo. Dumating yung isang kapatid na dalaga, umiiyak. Bigla akong bumaba sa pastoral, nakita kong duguan. Ang sabi niya, girape ako, kuya. Ayun. Ano po yung ibig sabihin ng giray pa? Ibig sabihin, ginahasa siya. Sa sobrang awa ko sa kapatid, pinuntahan ko yung bahay na doon. Yun ang gumawa sa kanya ng gano'n. Ang nangyari kasi ay ibumunot din ng 38 caliber. Dala ko yung baril ko noon. Yun ang nangyari. Ministro kayo, may baril Opo. dala. Ay, oo. Hindi mo ba alam? Medyo kakagulat po yung... Hindi ko po alam na may ganyan palang pangyayari sa buhay nyo eh. Hindi ho naman lahat, pero sa panahong yun, hindi ko lang babanggitin at masasabi natin kung kailan, anong taon, saang lugar, talaga noon, nandyan ang asawa ko, siguro kung di ka nagkakamali, nasa 3 ang baril ko. 3? 3 po. Pero yung nagawa nyo ng ganun, siguro, ilang beses pong may iba pa bang pangyayari na ganun? Kapariha din noon. Ganyan din? Opo. Umutang uli na naman kayo ng buhay? Ayan. Naku po. Ito, Bulgara naman. Pwede ba ako lumayo ng konti sa inyo? Lalo akong lalapit. Hindi po. Ayun naman yung nakaraan na. Ang kasunod naman noon, Brad Josel, nung kumain kami na inutusan ko yung isang kadiwa. Ano naman po yung tinatawag na kadiwa? Kabataan yan. Sa atin yung keki-teki. Yung kabataan. Opo. Kumain kami, sabi ko, bumili ka ng soft drinks. Gabi yung mga alas 7. Sabi ko doon lang sa taas. May tindahan doon sa medyo taas. May lugar kasi doon na medyo may tindahan doon sa taas. Doon pumunta yung 17 years old. Yan nangyari po. Matagal siya nakabalik. Ayan. Pagbalik, sabi ko, ba't matagal? Sinunoy. Yan. Sinundan ko. Narinig na yung pagkain namin. Pati yung kanyang ate at saka yung kanyang kuya na ay kapatid niya, ready na sana ka, nakaupo na kami doon sa lamesa. Opo. Nung pinuntahan ko sa tindahan, salubong ko yung manok balot. Sabi ko, nakita mo yung nagbili ng soft drinks? Tumakbo yun siya, pero sinaksak yun. Ha? Balik nga ako agad, kaya yun ang nagsaksak yan, nakaupo dyan, Sinaksak. May dalang soft drinks po yun, ko. Kagad kinabahan ako. Takbo ako pabalik. Tinawag ko yung kapatid niya. Sabi ko, nakauwis nunoy, wala, kuya. Ganun, kuya tawag sa akin. Flashlight nga. Nung bumaba yung kapatid, yung kanyang kapatid, na-flashlightan ko sa gilid ng hagdanan. Yakap-yakapan ng bata, Bridyosil yung ko, na family. Naku, bata po pala yun. Mga 17 lang. Patay. Ginanyan ko, wala na talaga. Ito, wala na talagang. Lumalabas yung dugo. Dito yata sa... nakita kong dugo kasi na una, dito. Dito tapos may dugo pa dito sa... Hindi ko naman, ilong ba kaya? Basta ang nakita ko dito maraming dugo nakita ko, gumaganyan sa dito. Dito ang tama. Parang gano'n ang saksak. Compare na yung manok balot na sinabi na nasaksak talaga. Opo. Natanong ko man sa balot, manok balot, sino ang sumaksak? Isa yung naka-jacket na itim. Yun ang sumaksak. Ayan. Tatlo yan sila dyan, sir. Pero yung isa lang. Kaya tumakbo nga ako. Wala na. Medyo tumaas ang sa dugo ko. Pinuntahan ko. Bagatin mo wala ng tanong. Ayan. Na-discuss din po. Nako po. Pero matagal na po yun. Pinagsisihan ko na yun. Opo. Pero parang hindi po ba bakit po meron kayong ganong lakas ng loob ng mga panahon na yun para gawin yung ganong bagay? Considering na nagmi-ministro po kayo, Brad Abner.
yung tanong na yan po, masasabi nating, nakita ko din sa matanda sa akin, na may mga armas, at saka sa totoo po, ito, ewan ko lang kung anong magiging resulta ukol po sa masasabi nating, ang ibig kong sabihin na pagkatapos ng masasabi nating naganap yun, bakit kami may mga armas na gano'n? Sapagkat nakikita ko rin sa mga matatanda sa tungkulin sa akin na sila meron din. Ganon ang naging pangyayari. Pero inuuna ko lang, yung tinagsisihan ko na. Lahat ng at saka sa totoo, mahirap man i-direct natin sila. Sa totoo, may mga pagyayari kasing may basbas din. May basbas. May Ano pong ibig sabihin may basbas? Alam ng nakataas. Pero hindi tayo magbanggit kung sino yun. O kasi maging personal, at baka i-chat nila kung ano. Ang atin yung plain truth lang, yung katotohanan. At pagkatapos po, masasabi natin bakit kami may armas, bakit 3 armas ko noon? Sapagkat sa totoo, binili ko rin. Kaya binili ko rin dahil ako nagkapera. At saka kung may mga pinagbibili na armas kasi noon, sa ibang termino ay, pag ministro kasi bibili, mas mura. Ayan. Ganun. Dati pag mayroong 45, special price pagka, 45, ang 45 kasi dati 22. Pag ako bumili, nasa 12 lang yan, o 14. Kaya malaki. Yung super, yung tatlo kasi ang armas ko, isa yung super 357, nasa ibang presyo, yung 7,000 sa iba, sa akin naman, nakukuha ko lang ng 3. Ayan, ganun ang sistema. Pero sa totoo, Brad Josel, yung mga bagay na yan, kung naitanong lang po ninyo, naitanong nyo sa akin, sinagot ko lang, hindi man directly, pero yung ukol sa mga bagay na yan, kung sinasabi, noon pa yan. Kaya talaga, nung ako po ay masasabi nating nalipat na ng Cotabato mula sa Davao, sa totoo lahat yan ipinagbili, kaya wala akong pamakyaw sa sasakyan. Wala na talaga. Kaya saksi ang asawa ko dyan. At sa bakit hindi niya alam, siya kasi ang unang pagdating ko sa bahay, imbis na yayakapin ko asawa ko, kaya ang ibibigay ko sa kanya, baril. Alam niya kung saan itatago. Doon sa attache case talaga ang lalagyan niya. Ganon ang naging sistema. Medyo napakapangit nga. Pero hindi naman lahat. Na sinasabi ko, baka sabihin na lahat ng mga ministro may armas, hindi ho naman. Sa puntong panahong yun, ako inaamin ko meron. Sa puntong pagkitil ng buhay, hindi ko rin sasabihin na kung kailan yon, pero sa totoo, isa ako dyan, na may mga ganong uring kasaysayan. Mabigat pala yung mga pinagdaanan. Paano niyo pa nakukuhang manalangin sa Diyos pagka may mga ganyang insidenteng dumadaan sa buhay niyo na nangyayari? Pasanayan lang ho kasi. Yung bang, primero, medyo asiwa kang manalangin ka doon, pero malaot-malaon, tumatagal. Parang simple na rin. Ayan, Kasi mahirap kasi mag-charge na inutusan kami ni kung sino sapagkat talagang hindi naman aminin. Anong mga bagay na aming ginawa, ang ibig sabihin, susuluhin namin. Pero pag sinasabing, nagawa mo yan, nagawa. Bakit hindi? Ayan, kasi mahirap magsinungaling. Sabi nga ni Brad Eli, wala mang problema kung ang sasabihin mo'y totoo. Di ba? Hindi naman tayo binabawalan na ang sasabihin ay totoo. Kaya kung naranasan ng iba yan, naranasan ko rin. Ang pangit lang, nagtatago ako sa pangalang ministro na ganun pala ang nagiging buhay ko dati. Ito po, tapat sa pusong tanong at pagsagot ng siguro kailangan. Sa kalagayan nyo ngayon naman dito po sa atin, sa pakiramdam nyo, sa inyo pong pananampalatayang taglay, palagay nyo kaya nyong makagawa ng kapareho nung nakaraang panahon? Palagay ko hindi na. Kasi naimulat sa akin yung aral na sinasabi ng Brad Eli na huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Ayan, huwag tayong papatay, isa sa aral ho yan. Iba po ba yun dun sa aral na dating alam ninyo? Oo, kasi ito ay masasabi nating private life sana, pero may mga talata din kasing ginagamit. Hindi ko lang sasabihin, may mga talata din ginagamit ukol sa bagay na yan. Ngayon, maaring ang kumpletong pahayag nito, talagang pwede kong maging sa harap ninyo, maging out of the camera, pwede kong maipaliwanag lahat.